Sa Calauan, Laguna, may isang resort na pagkaganda ng vibes, tahimik at nakaka-relax. Perpektong pang nature getaway. Ito ang MB Nature Resort. Sa loob nito ay may malawak na space para pagtayuan ng tent at may magandang ambience at scenery. Dagdag pa dito ang malinis na ilog na pwede mong pagliguan at marami pang ibang activities na pwede mong gawin dito. At sa episode na ito, tara samahan niyo ako mag-camping sa MB Nature Resort. Pero bago tayo makarating dito, eto muna ang mga nangyari. Magandang gabi sa inyo, Dreamers. Welcome sa panibago nating camping adventure. Nandito nga pala tayo sa Barangay Paliparan, Calauan, Laguna para ituloy yung Laguna adventure natin. Time check, it's 6:50 ng gabi. Tonight, magka-camping tayo sa MB Nature Resort. 3 minutes away na lang siya from here. Kaya tara, let's go! Welcome, Barangay Paliparan. Ginabi na naman tayo, Dreamers. Nag-enjoy kasi ako dun sa Pinamunan Spring. Solid dun. Yan talaga yung sakit ko eh. Pag nag-i-enjoy ako sa isang lugar, nawawala ako sa oras eh. Kumbaga hindi ko na alam yung oras, hindi ko na nasusunod yung time na dapat umalis ako dun. Ganon ka-solid yun. Nga pala, Dreamers, etong pupuntahan natin na camping spot, dapat advance booking ka pag pumunta dito. Hindi pwede walk-in dito. Nung nagpabook ako dito 2 days before, yun, ina-accept nila yun dahil hindi naman peak season. 2 minutes away. Nga pala, dito, ang check-in nila 5 p.m. hanggang 12 p.m. Hindi ganun ka-early compared sa iba na 2 p.m. Nung ni-research ko to, pagkatingin ko, nagandahan kaagad ako sa vibes niya kasi may ilog sa loob. Tapos, ang angas ng dating. Malawak na campsite, tapos para siyang ranch. Papakita ko sa inyo bukas. Ililibot ko kayo. Nagandahan talaga ako. Pagka tingin ko pa lang, sabi ko na magkakampa ko dito. Isang tingin lang. This time, di na naman ako nakapamalengke. Dahil nga, tuwang-tuwa ako dun. Babalik ako dun. Legit, solid yun. Kaya bumili na lang tayo ng luto na ulam. Gutom na rin ako. Dinner na kagad tayo pagkatapos natin mag-setup. Nga pala yung latest check-in nila, 7 p.m. Maaga pa ako ng 30 minutes. 6:26 pa lang eh. Pero kanina pa ako hinahanap doon. Chinat ako, masan ka na, sir? Sabi ko, oh, ma'am, nasa Nagkarlan pa ako. Uy, dito na pala tayo eh. Ayun na. MB Nature Resort. Ang sabi kasi sa akin, mag-PM daw ako pag andito na ako. Ayun na, nasin na. Ito yung gate nila. Wala ata silang doorbell. Sabi sa akin, chat ko lang daw sila eh. Pag andito na ako. Ayan, okay, wait lang po. Dito kasi, pupunta ka pa sa ano nila, sa reception para mag-login. Strictly 7 p.m. daw. Hindi na sila nagpapapasok. 6:28 pa lang, nakaabot pa ako. Akala ko nga 5 p.m. eh. Kasi yun yung unang send doon eh. 5 p.m. to 7 p.m. pala. Kabang-kaba na ako kasi nakaalis ako ng ano eh. Nakaalis ako ng Pinamunan Spring. 4:20 na. Eh yung time, travel time dito, ano eh. 45 minutes. Ito yung chat ko dito. Nakiusap pa ako. Ma'am, sir, baka pwede po humabol. Bali, malilit po mga 15 minutes. Asya. Yun. Lah, to scrabble pala to.
Wala pa. Dahan-dahan lang. Hello sir, good evening po. Sir, ano pala yung breakfast nito? Longganisa, tocino, or corned beef po? Tosino na lang sir. Tocino po. Tapos anong yung coffee niyo po? Milo, coffee ko, at saka black coffee. Milo na lang siguro sir. Ayos ah. Sir, Yan. anong oras ko pa yung serve yung breakfast niyo po? 7 or 8? 7 na lang sir. 7 na 8. Walang guest ngayon sir? Ay, solo niyo po, boss. Sir, rancho po ito? Sa kabila po. Ah, Magandang place doon. kasi nakita ko parang may parang kwadrado, parang kwadrado. parang ano eh sa mga kabayo ata or ano. Dating Dati may ano talaga, may mga kabayo at mga meron po. okay. Bawit lang sir, kinukuha lang po. No problem sir, no problem. Baka hindi na kayo maglalakad. Kaling rancho pala talaga siya. Solo niyo ho ngayon. Sayang mo kayo nagsama ng kasama niyo. Wala eh, may pasok yung asawa ko. Sir, karga na namin ha. Sige sir, pasuyo na lang po. Yun oh, may... Papalipad yata kami sa Angola. Ay, sa Angola. Oh sir, magpapalipad ako ngayon. Ay bukas. Trip lang. Dreamers, welcome sa MB Nature's Resort. Time check, it's 7:07 PM. Sayang, di natin na videohan na nakasakay tayo dun sa golf cart. Napaka-solid dito. Pag marami kayong dala, ihatid nila kayo papunta rito kasi dadaan yun sa tulay. Ipapakita ko sa inyo bukas. Ano yung vibes? Tingnan niyo yung vibes. Napakaganda. Ito yung tinutukoy ko sa inyo na rancho to dati. Tinanong ko yung nag-assist sa akin, si Sir Kulot, may mga kabayo daw dito na pinaparent. Kwadra to ng kabayo dati, bago to naging campsite. Ililibot ko kayo bukas. Ang una muna natin gagawin, mag-set up ng tent. Gutom na ako. Sabi sa akin ni Sir Kulot, pag umulan daw, pwede kong gamitin tong mga cottage na to. Dahil nga, the-nest tayo na tayo lang yung guest dito. Mag-isa lang talaga tayo. Wala. Ako lang. I don't know tomorrow. Pero ngayon, solo natin tong lugar. Dreamers, dito tayo magse-set up sa tapat ng poste ng ilaw para maliwanag. Tara!
Tapos ko lang mag-set up ng tent natin. Prep na tayo ng pagkain, nagugutom na ako. Dinner natin for tonight, liempo. Dreamers, kain na tayo. Three rice, gutom tayo. Gravy. Siya masyadong crispy dahil nag-set up pa tayo ng tent. Pero chibog sa akin yan. Wow! Kain na tayo. Thank you, Lord. Amen. Dreamers, kaya di ako nagluto. Kasi nag-message sa akin yung FB page nila. Sabi, pag meron kang stove na may butane, doon ka sa grilling area. Nakaselan ako kasi, ibig sabihin, hindi ka pwede dito magluto. Pupunta ka pa doon. Yun yung pagkakaintindi ko ah. Tapos, nung pagdating ko dito, tinanong ko yung mga staff. Sabi, sir, pwede ba ako magluto dito? Sa tabi ng tent ko? Pwede naman, sir. Kasi pinalo ko lang yung instruction dun sa message, dun sa FB page ninyo. Kaya yun, hindi na ako bumili ng meat para lutuin. Bumili na lang ako ng Andox. Kaya Dreamers, kung pupunta kayo dito, okay lang daw na magluto dito. Disregard nyo na lang yung message. Kung i-message nyo kasi sila, bibigyan kayo ng instruction na kung saan lang kayo designated na magluto. Nung tinanong ko naman yung stock, okay naman daw dito. Clarify ko lang. Uy, malutong pa yung balat. Ayan. Thank you, Lord. Sarap. Dalawang beses lang ako kumain ngayong araw na to, kaya gutom na gutom ako. Yun lang yung burger at saka kape. Tapos ito na, dinner. Tapos na ako mag-dinner. Solve. Nga pala, magtututbrush kasi ako, kaya isasama ko na kayo para makita nyo rin yung CR. Tara. Dito nila ako pwesto para malapit daw sa CR. Konting hakbang lang. Ang linis ng CR nila dito. Quality. Ayan, may salamin. Tapos may sink. Pwede ka maghugas dito ng plato, kamay mo. Ito yung CR. Ayan. For female. May sink din. Malinis. Look at that. Parang linis ng mall eh. Shower room. Maluwag. Toothbrush lang ako bago tayo magkwentuhan. Ayun lang yung tent. Lapit lang. Okay, Dreamers, kwentuhan muna tayo bago ako matulog. Gusto ko lang i-appreciate yung isa nating viewer. Nung nasa Bagsit River kasi ako,
may nagtanong sa akin, ito yung exact na tanong, anong other accommodation ang pwede? Yung pwede ka makatulog. Ngayon, sinagot ko lang siya sa alam ko. Sabi ko, hindi ka pwedeng matulog doon nang hindi ka nag-rent ng cottage. And medyo mahal. Mabigat sa bulsa. And meron tayong Good Samaritan na viewer na hindi nag-gatekeep. Ang sabi niya, pwede kang mag-camp sa Camp Sitio Tangal, CST. Then gawin mo, day tour mo lang yung Bagsit River. Makakatipid ka pa, which is true. Nung napanood ko yung video about doon, 3 days ata, 200 pesos lang. Imaginein mo yun, napakamura. Kumbaga ako yung alay doon eh. Wala naman akong idea kung meron palang ganun doon na malapit. Ang gusto ko lang, mag-stay doon sa Bagsit River pagkagising ko overnight. I don't mind. Sulit naman din. Pero para sa mga gusto makatipid, napaka-nice tip nun, di ba? Makapunta ka sa Bagsit River, tapos makapunta ka pa sa ibang location na mas makakamura ka. Ang layo ng difference eh. 200 pesos compared to 1.5. See, nakatipid ka ng 1,300. Ito kasi yung ini-envision ko sa channel natin pag lumaki siya. Na may tulungan, pwede siyang maging travel guide, travel hacks, pwede rin siyang maging guide mo kung yung accommodation na hindi pwede. May magko-comment sa channel natin na, uy, dito ka na lang, malapit lang to, mas maganda to. Or kung may siradong mga kalsada at tinanong nyo sa akin, doon ako dumaan. And may mga magko-comment na mga viewers natin na ito yung other way dyan. Napakaganda ng ganun. Yun yung minamanifest ko na sana mangyari sa channel natin. Para, mas masaya, di ba? May mga natutulungan tayo habang nanunood tayo. At yung iba na hindi pa nakakapunta, meron na silang idea. Hindi na sila mahihirapan. Yun yung ini-aim ko. Mas maganda kasi yung hindi natin gini-gatekeep yung alam natin. Lalo na kung makakatulong naman sa iba, di ba? Para mag-enjoy din sila. Pero, may kondisyon doon. Yung iba na gigits ko rin kung ba't gini-gatekeep nila yung mga lugar na mga magaganda. Kasi, may mga irresponsible din kasi na mga campers, na mga adventurer na iniiwan lang yung mga kalat. Kaya, hindi mo rin sila masisisi yung iba eh. Kung yun yung reason nila, pero kung gini-gatekeep lang nila dahil ayaw mapuntahan ng iba, very wrong. Share nyo naman. Para ma-enjoy naman ng iba. At kung sa akin kayo magtatanong ng mga magagandang destination, wag sa akin dahil baguhan lang ako. Aminado naman ako kung sa solo leveling, rank E lang ako. Lower version. Nasa pinaka-bottom pa ako sa ngayon. Pero, ini-aim ko syempre na tumaas yung rank ko sa pag-adventure natin na marami tayong matutunan, malaman, mga lugar. Siyempre, day by day or every time na mag-adventure tayo, may matututunan tayo dyan. Kahit konti, meron talaga imposibleng wala. Dreamers, TikTok finds yung wisdom of the day natin. Eto siya oh. Kita nyo yan? 2.1 million likes. There's a reason kung bakit ganyan kadami yan. Ako nung napakinggan ko yan, tumagos talaga sa akin yan. At napakadaming tao ang nakaka-relate dito. Ang sabi dito, the reason you want it so badly is because the version of you in the future already has it. So yung lagi mong napapanaginipan, yung pinapangarap mo, yung mga gusto mong makamit sa buhay, in the future, makakamit mo pala yun. Di ba napakasarap sa pakiramdam nun na malaman mo yun? Yun nga lang, may gusto kong idagdag dito. Paano mo gagawin yun? Siyempre, mag-grind ka ng sobra. Kailangan mo siyang paghirapan bago mo makuha yun. Hindi lang yung basta iaabot sa'yo. Mapa-health man yan, kung may sakit ka, eat healthy.
iwasan mo yung mga nakakasama sa kalusugan mo. Kung material na bagay man yan, kailangan mong dumiskarte, kailangan mo talagang magtrabaho. Iwasan mo yung mga bagay na gagastos ka. Kailangan mo magtipid. Kung when it comes sa title naman, kailangan mong magsipag talaga para makuha yan. Whether diploma man yan or title sa trabaho, kailangan mong paghirapan lahat eh. Hindi siya not the other way around na makuha ko naman pala yun sa future eh. Di magchichilax-chilax muna ako. Meant to be naman para sa akin yan eh. Huwag ganon. Nung napakinggan ko yan, yung message na yan, lalo ko ng gigil na sipagan pa sa buhay. Hindi lang sa content creation, in life in general. Sa fitness, sa health, at sa lahat. Sa work. Kaya sana kayo din, sana ma-motivate kayo sa message na yan dahil napaka-powerful niyan. Biruin mo yung pinapangarap mo na hindi ka makatulog dahil gustong-gusto mo na magkaroon nun, gusto mo mapasayo yun. Mapapasayo pala. Pero may kondisyon. You have to work for it. Galingan mo. At yung mga ginagawa mo day by day is aligned doon sa goal mo. Hindi doon sa kabaliktaran. Kasi paano mo ma-achieve yun kung mali naman yung ginagawa mo, 'di ba? Kung malayo doon sa goal mo. Yun lang, dreamers. Good night sa inyo at salamat sa pakikinig at pagsama sa akin ngayong gabi. Kita-kits bukas. Good morning, dreamers! Ngayon ay 7:45 na ng umaga. Kanina pa ako gising 5:30. In-enjoy ko muna yung ambience dito, yung kapayapaan. Nag-isip-isip. Chillax lang. Ngayon, kakain na tayo ng breakfast. On the house yan. Nga pala, yung payment dito is 500. Kasama na breakfast doon, parking, lahat na. And sa 500, napakasulit niya, 'di ba? Worth 500 tapos ganito yung ambience. Napakapayapa. Para sa akin, worth it yung 500 na yon. Tapos kung mag-almusal, ipapasyal ko na kayo dito, kabuuan ng campsite. What's for breakfast? Tocino and egg. Tapos yung tira ko kahapon na liempo. Sila nag-serve niyan, dinala dito yan. Dreamers, tapos na ako mag-almusal. Time check, it's 8:50 a.m. And pasyal time. Ililibot ko na kayo ngayon. Ito yung sinasabi ko sa inyo ng horse fence. Paddock fence. At itong hilera na to, puro cottage yan. Ayan o. Yan, puro cottage. Check natin yung isa sa mga cottage. Nagtanong ako sa mga staff dito. 3,000 to. Good for 10 person. Ganda. Well maintained. Tingnan na tong walkway na to. Napakaganda tingnan. Kagaya ng nabanggit ko hapon, parang may Korean vibes. Tsaka sa Japan. Etong field na to, pwede ka mag-camp dito, napakalawak niyan. Gusto ko lang doon kasi maliwanag. May ilaw pagka gabi. Pero lahat yan, nagtanong na ako kahapon, pwede. Pwede ka rito, kahit saan dyan. And meron din silang mga rooms dito. Air condition yan. Ang dami.
Wow. Daming uwak oh. Ayan. Dito, nagtanong ako ng rates dito. 4,000 to. Yun. Ang haba niya, no? Kung ayaw nyo mag-tent pitching, pwede kayo dito. May rooms. Ito naman yung sa likod niya. Lawak. CR din ata to. Ayun, no? Solid. Napakalawak ng campsite na to. At napakapayapa. Nagtanong din ako sa staff. Sabi nila, hindi daw talaga peak season ngayon. By Holy Week pa daw. Paunti-unti lang yung mga tao dito. Kaya kung ngayon kayo pupunta or next month, masosolo nyo yung lugar, mai-enjoy nyo siya, ma-appreciate nyo. Yan. Napakalawak nyo, no? Para nga tong soccer field sa lawak niya eh. Ipapasyal ko na kayo doon sa may ilog. Doon. Punta tayo doon. Tingnan nyo from here. Kung gaano kalawak yan. Siguro mga ano to. 150 meters mula doon. Ang lawak. Estimated ko lang Not sure. Pupunta tayo doon. Kasi nandun yung ilog eh. Ito ako sa damo maglalakad. Mas trip ko. Nandito na tayo sa may ilog. Yan oh. Uy! Ganito yung vibes oh. Ganda! Very nice. Ito, nag-ano sila ngayon, nagre-renovate dahil wala naman tao eh. Kaya itong vibes na to, para siyang sa basketball court. Ganito sa amin eh. Meron doon mga upo ka lang, tapos nandito yung court. Tapos dito ka lang upo. Nice one. Check natin ang malapitan. Pwede kayo maligo dito Dito alam ko malalim dito sa part na to eh. Pero doon mababaw doon. No diving. Ay, may mga kubo din pala dito. Ayun oh. Sa kabilang side. Punta tayo doon. Dito na tayo sa tulay. Ayan yung vibes. Ayan yung view mula dito. Nice. Ayan, tinutukoy ko. Alam mo, pwede kang mag-ano ng mga audience dito. Tapos manunood sa mga naliligo. Ganda, maganda yung design kasi may upuan eh. Pwede mo upuan yan eh. Ayun yung ambience dito, ang ganda. Eh, nag-offer din sila ng kayak. Ayun oh. Magtanong lang kayo sa staff. Kung magkakaya kayo dreamers, dito kayo papunta. Pag ganon. Dito kasi sa kabila, negative na to. Pang hardcore. Trail yung gagawin nyo dyan sa kayaking. Dito lang para banayad lang. Tambay muna tayo dun. Babad-babad lang tayo ng paa. Yung overlooking oh. Gusto nyo magkape dito. Chill lang. Ayan oh. Puka lang. Tapos, ganyan. Chill lang habang nakatingin sa ilog.
dito ko natatapusin yung camping adventure natin dito sa MB Nature's Resort. Kita kits next time. Adios!